Hi Kuya Dax, itago mo na lang ako sa pangalang Henry. Ito yung kwento ko kung saan una kong naramdaman ng kilig. Di ko masabing may pagmamahalan o minahal or infatuation lang. Pero itong kaganapan sa buhay ko na nanatiling sikreto para maging payapa at tahimik ang buhay. Gusto kong ibahagi ito sa iyo to share my story in a very discreet way. Baka may makarelate. Sa totoo lang, very relatable din sa akin yung mga stories na napapakinggan ko sa iyo. As of now, single at never pa ako nagkajowa. All of my stories laging sa maling tao. Sometimes straight. O kaya teki na pala. Heto na to, umpisahan ko ng aking kwento. May dumating na bisita sa eskwelahan, mga naghahanap ng scholars. Hindi naman sa pagmamalaki pero ako yung may highest average academically noon. Nung una nagdadalawang isip sila na isama ako sa mga scholars. Sabi kasi nila mayaman na daw kami. Pero Kuya Dax, may pagkamistiso kasi ako. Akala ng lahat ay mayaman kami. Moving forward, nung naipakilala na kaming mga bagong scholars sa religious foundation na iyon, may isang di familiar na muka ang napansin ko. Hindi ko masabing gwapo pero ma-appeal and mukha siyang malinis. Siya si Kuya Matthew. Nalaman ko ang pangalan niya nung nagpakilala na sila. Kasama pala siya sa first batch ng mga scholars. Sila yung mga makakasama namin sa weekly prayer session at choir. 6 na taon ang age gap namin dahil sila ay nagsisipagtrabaho na ng mga oras na iyon. Sa mga panahong ito, focus lang ako sa pag-aaral. Inosente pa ako sa mga bagay-bagay. Medyo mahiyain pa kaya ang lagi kong kasama ay ang mga kabatchmates ko. Madalas absent si Kuya Matthew sa weekly session namin. Pero sa choir, lagi siyang present. Malalim na bass ang boses niya. Isang hapon nakatanggap ako ng text at ang sabi, "Kumusta?" Number lang, hindi ko alam kung sino iyon. At nag-reply ako ng, "Who you?" Makalipas ang ilang oras, walang response. Sa mga panahong ito Kuya Dax, uso pa ang text at nag-e-expire ng ilang araw lang. Pa-expire na rin ang load ko noon, kaya binomba ko siya ng text message na, "Who you?" At wala pa ring reply. Ilang Sunday session, nakita ko si Kuya Matthew. Umattend siya. Maya-maya lumapit siya sa akin, tapos tinapik ako sa balikat. At ang sabi niya, "Uy, ako yun." At ang sagot ko naman, "Anong ikaw po?" "Yung nag-text sa'yo ng kumusta." Kaso huling load ko na pala iyon, hindi na ako nakareply. Grabe, binomba mo ako ng text message nun ah. At ang sagot ko naman, "Ay, sorry kuya, hindi ka kasi nag-reply eh. Maubos na rin kasi ang load ko nun eh." Sabay nagtawanan na lang kami. Iyon ang naging simula ng closeness namin. Nakahanap ako ng kuya na masasandalan. Siya naman ay nakahanap sa akin ng bunsong kapatid na aalagaan. Mabait at maalaga si Kuya Matthew, yung tipong kuya talaga. Araw-araw magkausap kami. "Kumusta ang araw mo? Kumain ka na ba? Nakauwi ka na ba?" Laging siya mag-uumpisa ng umaga ko at magtatapos ng araw ko. Habang tumatagal ang ganong sitwasyon namin, bigla ko na lang naramdaman na hindi na lang basta kuya ang nagiging turing ko sa kanya. Bawat text, napapangiti ako. Sa bawat session namin at nandun siya. Palaging may bakanting pwesto sa tabi niya at tatawagin ako na doon ako sa tabi niya. Sa tuwing may okasyon naman at may kunting salo-salo, hindi pwedeng hindi kami magkatabi. Lagi akong nasa tabi niya. Sa tuwing wala si Kuya Matthew, ako ang tinatanong. Alam nila ako lang ang itinetext ni Kuya Matthew. Uso pa noon ng Opera Mini. May libreng 5 text kada araw. At yung 5 text na yon sa isang araw, sa akin niya lang ginagamit. Nauso din noon ang group message at pag-mention.
Never nawala ang pag-mention namin sa isa't isa. Nasanay na ako na parte na siya ng bawat araw ko. Isang linggo bago magpasko, ang nagpabago ng damdamin ko kay Kuya Matthew. Nagkayaya ng lahat sa bahay ng isa naming kasama. Unang beses kong sumali sa inuman. Pero nariyan si Kuya Matthew para umalalay. Mabilis ako nahilo at dahil na rin siguro sa may amats na ako, naging madaldal na rin ako. Matutulog na ang lahat. Magkatabi kami sa sala. Nakasanayan naming magtabi ni Kuya Matthew tuwing may okasyon. Tinawag niya ulit ako para tumabi sa kanya sa banig. Akala ko normal lang, gaya ng dati. Pero nung halos tulog na lahat, naramdaman ko yung kamay niya sa braso ko. Hindi ko na po ikikwento ang lahat na nangyari, Kuya Dax. Natapos yung gabi na magkayakap kami. Walang paliwanag, walang kasunod na tanong. Pero sa puso ko, nagsimula ang napakaraming katanungan. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Tawanan at naghanda na lang kaming lahat sa pag-uwi. Ako naman ay sa loob-loob ko. Hindi na ba naalala ni Kuya Matthew yun? Walang bakas na nangyari nung gabi sa mukha niya. Inisip ko na lang na iyon ay isang pagkakamali at mukhang kinalimutan na niya. Habang naglalakad kami pa uwi, bigla siyang nag-text at ang sabi niya, "Henry, sorry ha. Sorry talaga." At nag-reply naman ako ng, "Bakit naman kuya?" At ang sagot niya, "Kasi naging bad influence ako sa iyo kagabi." Kuya Dax, hindi ko alam kung anong i-reply ko. Dahil sa totoo lang, ginusto ko iyon. Di ko inaasahan pero ninamdam ko ang bawat sandaling iyon. Nag-text back ako at ang sabi ko, "No worries kuya, okay lang iyon." Simula noon ay may nagbago. Pakiramdam ko ay mas nagkaroon ng sweetness. Nung nasa Maynila ako nung Pasko, kasama ko ang pamilya ko noon, siya pa rin ang lagi kong ka-text. At ang sabi niya, pasalubong daw sa kanya pag uwi ko. At ang sabi ko na lang, "Baka di mo naman magustuhan eh." Sumagot siya ng, "Ano ka ba basta galing sa'yo? Magustuhan ko yon." Sa totoo lang kinilig ako ng konti. Kuya Dax, nang minsang napadaan kami sa bahay nila kasamang isa niyang batchmate. Unang beses kong pumunta sa kanila. Ang sabi niya sa akin, "Henry, yung SpongeBob na keychain na pasalubong mo sa akin, naka-display. Importante kasi sa akin to." Hindi na ako nakasagot ng maayos, pero napangiti ako sa sinabi niya. Sobrang kilig at tuwa sa puso ko. Araw-araw na magkausap na kami, Kuya Dax. Nabanggit niya na sa akin niya lang ginagawa iyon. Napag-usapan namin ang gabing iyon at hindi ko lubos maisip na mauulit iyon. Isang araw may event kami at doon kami natulog. Inaasahan ko na baka umiwas na siya. Pero tinawag niya ako para tumabi sa kanya matulog. Pumasok ako sa eskwelahan na walang tulog pero busog sa kalinga. Ako naman ay kinilig at di may paliwanag ang mararamdaman. Patuloy pa rin ang lagi namin pag-uusap at sweetness sa text. Pero isang araw, Kuya Dax, parang napansin ko na paunti na ng paunti ang text niya sa akin araw-araw. Habang tumatagal, wala na yung good morning. Dumating pa nga sa punto na ako na yung una nagme-message sa kanya. Hinisip ko na lang na baka busy siya. Nasanay lang kasi ako na siya lagi ang unang nagte-text. Pero lumipas ang araw yung kaunting text. Halos nawala na. Minsan sa group message ko na lang nababasa ang mga message niya. Hindi na ako name-mention. At sa mga session namin, kung sino-sino na yung katabi niya, na ako dapat ang nandun. Ang hirap nung nasanay ka na sa routine na ginagawa niyo tapos habang tumatagal, nawawala na. Pakiramdam ko, anino na lang ako sa paligid niya. Nung minsang may pupunta na outreach program ang foundation namin,
Sabi ni ate, kay Kuya Matthew na ako sumabay. Nakamotor kami noon. Wala na yung malambing na Kuya Matthew. Ang sakit. Alam ko may nagiba. Tanging sa isip ko lang natatanong na may nagawa ba ako na mali na hindi niya nagustuhan? Wala akong mapagsabihin ang nararamdaman ko nang nasa isip ko. Wala akong lakas ng loob na tanungin siya kung anong nangyari sa aming dalawa. Wala lang ba sa kanya ang lahat? Naging mahalaga ba ako sa kanya? O pampalipas oras lang? Isa sa mga co-scholars ko, ang ultimate girl crush ko noong elementary na pangalanan nating Charlotte. Maapil, maganda at matangkad. Isa rin siya sa mga good friends ko. May napansin ako sa signature niya sa group message namin. May note lagi na, "My love." Happy naman ako sa kanya, pero dahil nga siguro maganda, mukhang may boyfriend na siya. Sa isang pagsasalo habang hype ang lahat sa tugtugan, bigla kong narinig si Charlotte na tinawag na may love si Kuya Matthew. Natigilan ako sa gitna ng maingay na tunog na hindi ko sigurado kung tama ba yung narinig ko. Bigla akong bumulong kay Charlotte. "Uy, huli ka na. Si Kuya Matthew pala yung may love mo ha?" Siguro sa pagkabigla, nagulat at nataranta siya sa tanong ko. Pero ang sagot niya lang, narinig mo pala. Wala namang mali, di ba? Pero wag ka nang maingay ha. Secret pa yun. Doon ko nga na-confirm, Kuya Dax, na sila na nga. Ngitim pilit lang ang naisagot ko kay Charlotte at nangakong hindi ko ipagsasabi. Pero sa likod ng mga ngiti kong yun, para akong binuhusan ng malamig na tubig, kasabay pa ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pinilit kong itago ang kalungkutan sa puso ko. Si Kuya Matthew na parang nahulog ng loob ko. Jowa pa ng ultimate girl crush ko na si Charlotte. Noong mga oras na yon, hindi ko alam kung saang part ba ako nasaktan. Para kanina yung sakit na naramdaman ko. Para ba kay Charlotte o nalaman kong sila na ni Kuya Matthew, na lalaking nahulog na ang loob ko. Pero bigla na lang binaliwala ang pinagsamahan namin. Nakakalito, Kuya Dax. Ang hirap pala pag dalawang puso mo ang nasaktan. Dumaan ang mga araw na naging buwan din, na inilaan ko sa sarili ko na makabawi sa sakit. Wala namang komprontasyon na nangyari. Walang tanungan kung ano ba talaga. Ang tanging alam ko lang, kailangan ko maging matatag. Sa weekly session, kailangan okay lang ako kahit na durog na ang puso ko kapag nakikita ko silang magkasama. Paunti-unti kasing nagiging open ang relationship nila sa lahat. Dumaan ang taon, nakagraduate na ako sa kolehiyo. Dumating na sa panahon na hindi na ako apektado sa relasyon nila. Yung masasabi ko nakamove on na talaga ako, na naging masaya na lang ako para sa kanila. At isang araw, Kuya Dax, nakatanggap ako ng invitation mula kay Kuya Matthew na ikakasal na sila ni Charlotte. Mag-aabay daw ako. Walang halong etos ito ah. Genuine ang saya ko para sa kanila. Nakamove on na talaga ako at masaya ako kasi naging kaibigan ko din sila sa huli. Sa ngayon ay 2 ng anak nila. Ninong ako sa panganay nila. Masasabi ko na naging malaking parte si Kuya Matthew sa buhay ko. Sa kanya ko naranasan ang unang pagtibok ng inosenteng puso ko. Hanggang dito lang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa inyong channel. Ako si Henry. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsubaybay sa mga kwentong ina-upload ko. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing to my YouTube channel and i-hit nyo na rin po yung bell icon sa tabi ng subscribe button para once na may bagong upload ako, manonotify kayo at kayong unang makakarinig ng kwento. At nga pala, kung may comment kayo about sa kwento natin ngayon, like payo sa mga nagpadala or mga pwede pa akong gawin sa channel ko, comment nyo po at syempre don't forget to like o i-thumbs up ang kwento para malayo pa ang marating ng kwento at marami pang ma-inspire. At nga pala, pwede rin po kayo magpa-shoutout sa comment section. Sulat lang po kayo ng short message
At syempre yung name nyo or yung alias ninyo para ma-mention ko. At saka add nyo na rin po ako sa Facebook account ko and follow nyo rin po yung FB page ko. Nasa screen po ngayon, check nyo lang po sa pinakababa yung Facebook name ko at Facebook page ko. Follow nyo na rin po ako sa TikTok kung hindi naman po kalabisan. Yun lamang po at once again, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Until next time, bye-bye!